Yes, he is here with us today. Please welcome Seth Fedalin! What's up, kapamilya? It's me, Seth. Hi, Seth. Kumusta naman? Alam mo, kanina bumeso itong batang ko sa akin. Ang bango-bango mo, Seth. Sakto lang. Pero kanina, sinasabi mo bago tayo mag-start, kinakabahan ka. Ba't anong nakakamdaman mo? Bakit ka kinakabahan? Hindi, kasi ang akala ko talaga na parang unang-una, hindi ko man na-expect na magkakaganto. Sa totoo lang, tapos parang nung una, sabi ko, okay. Tapos biglang kahapon, pagtingin ko ng all time, sabi ko, press call. So sabi ko, press call? Hindi mo nakakita meron ko press call. So sabi ko, ang haba ng buhok ko, pansin niyo naman, tinali ko nila. So, yan. Pero sobrang saya ko, sobrang saya at sobrang grabe. Hindi makakalimutan to, pinagda sa akin ng Star Magic ng ABS. Thank you po, thank you, thank you. Yay! Pero paano naman natin ng Star Magic family ni Seth? Alam mo, ganito talaga. Siyempre, dapat i-celebrate natin yung mga milestone ng ating Star Magic artists. At yun na nga, nagkaroon ka ng isang milestone in your career recently. Congratulations! Sa Breakthrough Performance Award. Okay, so, kwentuhan mo naman kami kasi kanina nakita na natin pasimple mo ba dun sa sinabi mo na tinanggap mo yung award. Pero ngayong halos parang isang month na yung nakakalipas. Ano yung feeling? May mga gusto ko bang itagdag? May mga hindi ka ba napasalamatan noon? Ano bang gusto mong sabihin tungkol sa award na yun? Yung award na yun, hindi ko talaga siya, hindi ko yun na-expect. Hindi ako makapaniwala. Mga siguro, late reaction, yung pag-ano ko, siguro nung pag-uwi ko, saka ako naramdaman, saka ako nawakan yung trophy na ganito pala yung pakiramdam kapag parang napansin yung ginawa mo, napansin yung talento mo na binigay. So, nung pag-uwi ko, grabe, gising na gising sila mama nun kasi late na rin natapos yung gabi ng parangal. So, sila mama, hinintay talaga ako at gusto nilang mawakan yung trophy. Tapos yung pinost ko, hawak namin yung trophy, tapos hawak din na, tapos parang ganyan yung sobrang saya talaga. Okay. Siyempre yung mga tagumpay mo, parang tagumpay ng buong pamilya yan eh, no? So, paano kayo nag-celebrate? Kain. Yun, pagdating ko sa bahay, may ulam na paborito ko. Yun, pinaganda lang ako ng mama ng pagkain kasi nakawin na ako. Late na rin talaga. So, kumain lang kami ng 21. Saka nagbalik tanaw rin kami. Yun lang naman, parang kwentuhan tungkol sa mga dati, mga nakaraan na ngayon, tinan mo. Kahit na breakthrough, sobrang laking bagay na yun sa akin. Hindi mo makakalimutan yung gabi ng paramay na yun. Yes, ang ganda no, na nagkwentuhan kayo tungkol sa mga nakaraan. Ibig sabihin na parang nag-self-reflection kayo nung journey mo so far. Mamaya marami pang tanong sa iyo yung mga friends natin from the press tungkol dyan sa award na yan. Pero sa may pag-usapan naman natin yung pelikula, yung My Future You, na maraming positive reviews, positive feedback na nakuha. Anong pakiramdam mo doon? Yung My Future You, unang-una, hindi talaga siya pang-MMFF. Yung totoong sked niya, ipapalabas siya sa cinema, hindi siya pang-MMFF. Dapat ipapalabas siya September, tapos hanggang sa nabago. Tapos hindi namin alam, parang sinabi lang sa amin na binato na daw nila sa MMFF yung pelikula. Pero late namin nalaman. So, ang sabi sa amin, pray lang na sana makapasok. So, yun, nakita ko, ang nagsabi sa akin, si Francine, yung nagsabi sa akin na pasok daw sa MMFF yung pelikula kasi nakita niya sa post. Kasi pinost lang ng Regal, tapos di namin alam. So ako, talagang napabalik ako ng bahay kasi nasa pasakay ng mga kotse eh. Sabi ko, pasok mo nga yun yung pelikula sa MMFF. Saka hindi ko na-expect na ang MMFF is napakalaki. Parang talagang ganito pala dito, nakakagulat. Parang ibang klase, no? Ibang klase, parang ibang level. Kung makapasok ka dito talagang hindi mo makakalimutan. Hindi dadalhin mo. Yung experience namin ni Francine sa buong pelikula, nakapagod, pero hindi namin ramdam yung pagod kasi lahat naging worth it. So, yun, so tuwa namin sa My Future. Hindi namin na-expect yung pelikula, pang-MMFF, hindi namin na-expect, pero ito siya. Saka nakakuha siya ng 4 na award.
Yes, congratulations. Ngayon nabanggit mo na nga si Francine. So how was it like working with her, yung experience niyo sa My Future You? Tsaka sabi mo nga, hindi niyo ina-expect ang lahat. So paano kayo naging support system ng isa't isa na ginagawa niyo itong pelikula na parang biglang bigger than originally planned? Bago dumating ang My Future You, lagi na kami magkausap. Ni Francine, kung gagawin namin, kung anong susunod na proyektong gagawin namin. Tapos maraming na hindi natuloy. Maraming hindi natuloy. Naiintindihan naman namin yun. Pero it doesn't mean na hindi kami, mawala kami ng pag-asa ng Francine. Pero naghintay kami hanggang dumating ang My Future You. Tapos, nung habang sinushoot na namin to, sinabi talaga namin na dito tayo makikita ng tao. At sabihin natin na ilan lang makanood, dito pa rin tayo makikita ng tao. Sabi namin magiging portfolio namin to para sa karera namin. Kaya brainstorm kami ni Francine, kami magkausap palagi, suggestions, open kami sa isa't isa. So corrections din, open din kami sa isa't isa. So nag-work yung team namin, nag-work yung pagtatrabaho namin dalawa. Saka sobrang niya ako tinulungan, sobrang concerned siya sa damit ko, sa itsura ko. So, yun, talaga nagtulungan kami. Hindi namin ginawa itong pelikula dahil trabaho lang namin. Sinupuso namin yung buong pelikula. Wow. Well, doon naman sa mga hindi natuloy, don't worry. Kasi may mga bagay talaga hindi meant to be. Oo, saka patience lang talaga. Saka prayers lang. Tsaka ito namang natuloy, di ba? Sabi mo nga, worth na worth. Diba? Nagka-award kami. Oo. At yung buong pelikula, congratulations. Okay. Ngayon naman ay ready ka na ba? Ito na yung kinakabahan kasi kakausapin na natin. Ang kita mo naman, napakarami nating friends from the media na nais magtanong. So, uunahin natin itong ating friend from the media from Inquirer.net, si Hannah Malorca. Pero ako yung magbabasa ng kanyang question. Nilagasan niya daw yung boses niya sa pag-fangirl sa K-pop. Ito yung question niya. I'm sure dumating yung moment ng self-doubt nung pinili ka bilang leading man sa My Future You. So, nagka-self-doubt ka ba? So, ano yung naging reminder mo sa sarili mo upang galingan ang iyong pagganap? Sa lahat po ng ginagawa ko, sobrang mahihayin ko po talaga kasi sobrang, ewan ko nga saan ko nakuha itong ganito nung tinahin ko, bakit kaya kong humarap sa camera. Minsan pag umuwi po ako sa bahay, talagang pinacompliment ako ng tatay ko lalo. Paano mo nagagawa yan? Kaya mo magsalita, kaya mo on the spot, kaya mo ganyan. Kasi kilala ka nilang mahihayin. Lalo na sa mga roles na hinahanapan na. Lahat ng roles, malaki ang parte sa akin. Ang solusyon ko lang, kapag nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko, siguro, mas lalo akong yumayabang. Yung parang, kahit alam ko na ito ako, kahit alam ko na ito ang suot ko, lalabas ako ng pintuan na parang, sarili ko lang naman pito eh. Sarili ko lang unang pupuli sa akin, tapos sarili ko pa pinabash ko. So parang sabi ko na, kahit maganda lang, gagawin ko yung best ko 100%. Kung ano makita sa akin ng tao, yun ako. Minsan sa pag-aartista, kailangan mo rin haluan ng personal mo. Kailangan ikaw pa rin yan. Hindi ko tinatanggal yung pagiging ako sa bawat pagiging artista ko at sa pagiging actor ko. Ayan, yun. So yung yabang na yun, yung parang bilib sa sarili, parang yes, inalakhan mo lang yung bilib sa sarili kasi kailangan eh. Kasi syempre ikaw dapat yung unang naniniwala sa sarili mo. Yung kahit na may mag-push sa'yo, may magtulak sa'yo, pero kung sarili mo naman, hindi mo makakampi. Oo. Hindi mo kasi parang dapat kinakausap mo yung sarili mo na kaya natin. Self-motivation. Kaya natin ito, kahit naman kahit nakakahiya tayo, kahit na ganyan yung tsura natin, kasi ito tayo. Masaya ako ginagawa to,
kahit magmukhang pangit ako sa camera, okay lang sa akin. Kahit na minsan, pupunta ako ng ABS, hindi naka-blower yung buhok ko. Yan, sabi ko na, okay na, ito kasi ako eh. Hindi all the time na gusto ko makita rin ng tao kung ano ako. Hindi palaging artista, hindi palaging ano. So, yan, kinausap ko rin sa akin. Magandang yung strategy yun. Pwede natin i-try yun kapag nawawala tayo ng belief sa sarili natin, di ba? Authenticity is key. Okay lang ipakita yung totoong ikaw. Okay. Ngayon naman, second question ni Hannah. Aside from romance, anong genre pa ang gusto mong gawin? At sino-sino pa ang gusto mong makatrabaho? Siguro sa genre po, gusto ko talaga drama. Gusto ko ng drama. Gusto ko rin magsubukan ng bad boy. Hindi naman. Gusto ko lang masubukan ng action. Yung mga action. Pero hindi naman yung gusto ko lang paunti-unti. Gusto ko pag-aralan ng action. Yung bad boy na sinabi mo, like gusto mo kontrabida, gano'n? O bida pero bida medyo bad pero, boy kasi kadalasan nagagawa kong role, mabait, alam ko ganyan. So, gusto ko malanasan yung challenge para sa akin na paano ko yung magino ko pero paano ko, ano kaya itsura ko kapag dinagdagan ko ng konting angas yung isang karakter. Ganyan. So, gusto kong subukan magtimpla ng ganong karakter. Yung bida na mabait na medyo so, mabait pa rin in the end, gano'n. Pero sisimulan lang natin ang medyo. Yung action naman, syempre hindi na, madugo yun sa training and all, handa ka naman sa mga gano'n. Yes, opo. Pero gusto ko muna siyang simulan sa maliit. Gusto ko muna matutunan kasi mahirap ang action eh. Nakakapagod, hindi maiwasang masaktan. Yes. And so, yun ang gusto ko rin pag-aralan mo unti-untiin. Buti alam niya na gano'n talaga hindi may iwasan masaktan. Yung iba kasi nagugulat, pero ikaw naiintindihan mo agad dun sa action. Okay, thank you so much, Hannah, for your questions. Okay, now ito naman siya ang magtatanong sa iyo. From Mega Kapamilya, okay, sige. Ito naman, ako na lang ulit yung magtatanong sa iyo. From Nika Sabio of ABS-CBN Push. Kasi tulad mo, mahihain din sila. Mahihain din sila. Okay, ako yung magtatanong. How was your MMFF experience? Okay, yung kabuuan. Kanina medyo napahalingan mo na to na nagulat ka na, uy, ganito pala. Nung bata ko ba, hindi ka ba parang nanonood ng MMFF? Ano yung alam mo sa MMFF before? Ang alam ko talaga sa MMFF, first of all, nanonood din talaga kami ng sine dati. Pamilya, no? Ganun talaga pag MMFF eh. Pag nanonood po kami, talagang tinitignan namin kung ano papanoorin namin. Mamimili kasi dami. Opo, kadalasan po nun, ang lagi namin makikita sa sine, si Meme Vice, saka sila Tito Big, si Sir Big po, yun yung mga episode, Private Benjamin. Yun yung dalawang nagkakabalan before eh. So, nung in-announce na pa ng MMFF kami, yun yung pumasok sa akin, na ay, dadating sa Kapaskuhan, pagpipilian din yung pelikula natin. Oo nga, no? So yun agad naisip ko. So, sabi ko na, hindi lahat ng tao mapiplis natin manood ng pelikula. Pero yung buong experience ko sa MMFF, nagulat ako sa mga tao. Saka unang-una, yung line-up ng MMFF, lahat po ng entry, 10 pelikula, ang gaganda. Saka ang gagaling po ng mga kasabayan ng mga senior actors doon, ang mga magagaling, mga actor, actress, ang dami. So, parang short period of time.